Samantala, inimbitahan ng Society of Jesus si Davao City Mayor Rodrigo Duterte para pag-usapan ang aligasyon ng alkalde na inabuso siya noon ng isang pari sa Ateneo de Davao University. Hinimok din ang naturang university si Duterte na magsampa ng formal na reklamo. May report si Lay Alves. Kung gaano karami ang nabigla sa malutong na pagmumura ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati noong Lunes, siya ring dami ng nagulantang sa mga sumunod niyang revelasyon. Biktima raw siya ng sexual na pang-aabuso ng pari nung nag-aaral pa siya ng high school sa Ateneo de Davao University. Bago raw ito sa pandinig, maging ng anak niyang si Sarah. Hindi ko alam ang buong story about sinasabi niya na meron siyang na-experience na abuse galing sa mga pari. And ngayon ko lang din nalaman na meron siyang na-experience na ganon. Nabigla rin daw mga paring miyembro ng Society of Jesus sa mga sinabi ni Duterte. Inibitahan na raw nila ang alkalde para makipag-usap sa kanila. Yung alleged victim should put it in writing. Parang ano rin, parang sa civil courts. Parang sa mga regular cases natin, di ba? Put it in writing para maimbestigahan. And then we investigate. Ayon sa tagapagsalita ng Society of Jesus, nasa 1 o 2 taong nag-aral sa Ateneo de Davao si Duterte. Sa isang pahayag, hinimok ng Ateneo de Davao si Duterte na magbigay ng detalyadong report sa Provincial Superior of the Society of Jesus para maimbestigahan ang aligasyon. Ikinalulungkot daw nila ang pahayag ng alkalde. Giit ng eskwelahan, walang puwang ang pang-aabuso sa mga menor de edad sa isang Katoliko o Jesuitang eskwelahan. Wala pang bagong pahayag si Duterte kaugnay nito. Pero nauna na niyang sinabing handa siyang ibunyag ang mga detalye ng di umunoy pang-aabuso sa kanya at sa iba pa niyang kaeskwela noon. Look, if I open my mouth, the better shut up. And I would trace them during the years of our younger days at Ateneo. It will destroy the church and the present status of so many priests and what they are doing. Lay Alves, GMA News.